Mga kababaster Nation, kasama natin ngayon dito ang spokesperson ng House Prosecution Panel, Representative Zia Alonto Adjong. Pag-uusapan natin yung nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sir, welcome sa Bombo Radio Philippines. Ako po si Bombo Live na ba 'to? Jella Hangayo. Ay, Yes yes, po. thank you very much for having me. Magandang Okay. hapon po sa ating mga nakikinig. Okay, sir, unang-una pag-usapan natin kahapon kasi nagkaroon na ng ruling dito no, sa Supina kaugnay sa bank, tax, and records and documents si Vice President Sara Duterte. Kung magdesisyon ang defense team na umapila sa Supreme Court, kumpiyansa ba kayong hindi nito maantala ang presentasyon ng ebidensya na prosekusyon? Well, karapatan naman nila pumunta sa Supreme Court, 'no, kung 'yun ang ninanais nila para madepensahan ng kanilang respondents, karapatan naman nila 'yon, 'no. Pero sa pagkakaalam po natin, base po doon sa mga na-experience natin, kasi hindi lang ho ito yung una nilang final sa Supreme Court. Marami na hong beses pumunta sila sa Supreme Court, even during the confirmation hearing ng Committee on Justice ay nagpa-file po sila sa Supreme Court. Pero hanggang ngayon po, ang Supreme Court hindi ho nagbibigay ng kanilang decision regarding that, because naiintindihan po without even preempting or being sound presumptuous, hindi naman ho ang Supreme Court minsan ang kanilang mga desisyon ay practical din po. So sa palagay namin, base po sa na-experience natin na wala naman pong nilalabas ang Supreme Court ng kanilang mga desisyon patungkol doon sa mga final ng depensa, ang Supreme Court, sa palagay namin, naaalala din nila kung ano yung magiging cost nito kung of course, the Supreme Court does not also want to create a constitutional crisis na mas magkakaroon ng problema, no? Dahil yung unang-una, tandaan natin, ang impeachment court binigyan ng kapangyarihan, katangi-tanging kapangyarihan ng saligang batas na ma-exercise niya, no, ang kanyang mandato na binigay sa kanya, na hindi dapat siya may marirestrict ng mga special laws, dahil ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan nito ay ang kasaligang batas. Ang ginawa lang naman ng impeachment court na yun is in-exercise niya itong katangi-tanging exclusive power na binigay sa kanya ng Constitution para ma-obtain, ma-secure yung mga dokumento na kinakailangan naman talaga nila makita bilang husgado, para sila ay makapagdesisyon ng tapat sa kanilang mandato, sila ay makapagdesisyon base kung ano yung available na ebidensya, at makapagdesisyon sila na hindi half-baked or hindi malabnaw, no? Ibig sabihin, na-appreciate nila yung lahat ng mga ebidensya, at nakita nila yung financial record talaga ng respondent, no? Para sila ay mag-arrive into is impartial and fair decision. So, alam na ito po yung ginawa ng impeachment court, na naaayon po sa kanilang mandato at sa pagbibigay po sa kanilang constitution ng karapatang i-exercise ito. So, sa palagay ko naman, naintindihan naman din ng Supreme Court yun, no? Meron nga silang decision, no, in several jurisprudence na nilatag po nila, Gutierrez versus House of Representatives, kung saan sinabi naman din ng Supreme Court na it's a political question when it comes to an impeachment, no? And na hindi siya justiciable. Ibig sabihin, hindi na even subject for any discussion, judicial discussion, kasi the impeachment court is exercising its function in its mandate, not so much on legal technicalities, but the character of being a political question or political office. So, may karapatan po sila. Ang sa amin po ay kampante po kami na tuloy-tuloy na rin ang impeachment trial, dahil yun nga, babalikan ko lang, in-exercise lang naman ng impeachment court ang kanilang kapangyarihan na ayon sa mandato at saka sa binigay sa kanilang authority ng constitution natin. Okay. Ngayon, Representative, kasi ito na inaabangan, di ba, na lahat, yung stand dito ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na kasalukuyan nga nasa impeachment court. Sinabi nito sa unang parte nito, ngayong direct examination, isinagawa dito kay Director Melvin Matibag na itinuring ng National Bureau of Investigation ang pahayag ni Vice President Sara Duterte bilang isang plan to kill at hindi lamang simpleng mata. Gaano kahalaga itong klaseng assessment na ito sa pagtatapos ng Article 4? Sa tingin ba ninyo may sapat ng factual record ang impeachment court upang tuluyang isara
pagtalakay sa Article 4? Well, una-una, alam naman natin na itong pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi pagbabanta sa kanyang personalidad lang, no? Ang kanyang personal security dahil hindi mo po pwedeng paghiwalayin si President Bongbong Marcos at ang kanyang opisina. Kaya nga parati po natin sinasabi na ang pagbabanta sa nakupong presidente ay pagbabanta sa seguridad, no, ng Pilipinas, ng ating bansa. Dahil unang-una, siya ay head of government, siya ay pinaka-head of state, siya rin ang commander-in-chief. So kaya ang mandato ng NBI ay kung meron banta talaga sa buhay ng nakupong presidente, ay kinakailangan imbestigahan yan. At hindi lang yung mismong yung video na nakita natin noong November 23, marami ding mga iba't ibang statements o press conferences kung saan ang vice presidente ay may indication na sinasabi niya puputulan niya ng ulo, gusto niya putulan ng ulo. So hindi mo po pwedeng itong ibaliwalain. Nasabihin mo na lang na it's just a spur of the moment. Hindi eh. Kasi unang-una, ang nagbabanta ay the second highest official in the land. Ang binabantaan niya ay kanyang out immediate na superior, which is in this case, ang presidente ng Pilipinas. So, ang lahat ng mga ahensya, investigative agencies tulad ng NBI, hindi dapat nila ito pawalang bahala. No? Hindi ito po pwede sabihin mo na you just simply brush it off kasi baka galit yung isang tao. Kasi you cannot separate nga the person from the office. And the Vice President cannot also separate herself from her office. Kasi ang opisina niya ay binabantayan ng konstitusyon yan. May constitutional standard ang dapat niyang i-meet. No? Dapat siya ay compatible siya doon sa demand ng kanyang opisina. So hindi mo rin po pwedeng hiwalayin yung si Vice President sa kanyang person from that of the office that she represents. Kaya ang ginagawa po ng impeachment court ngayon ay tinitingnan po natin kung yung person ba occupying the office is fitting to that office, considering na nagbanta siya sa presidente na from the very beginning, even if you go through a lot of legal premise, rulings of the courts, etc., talagang bawal na ang pagbabanta. The mere fact na nagbanta ka, it's already unlawful. So yun po yung ating pinag-uusapan dito. Sa palagay ko naman ay na-prove naman yung unang witness natin, si Mr. Kalilong. Hindi naman na-refute yung kanyang ebidensya at kanyang testimony. Tapos si Attorney Loto, hindi rin na-refute yung ng depensa. So may sapat na batayan ang impeachment court na ma-assess nila ng maayos. Dahil yung lahat ng presentation ng testimony at ebidensya na provide ng House Prosecution Panel ay sapat para maintindihan ng impeachment court at maliwanagan ng taong bayan na itong mga ganitong pananalita ng Vice Presidente ay unang-una hindi tolerable, hindi acceptable, hindi kanais-nais ay sa nakaupong Vice Presidente at talagang illegal at hindi po pwedeng sinasabi ito kung kanino man or at any given time. So it is an impeachable offense. So sa tingin niyo, sir, hahaba itong tatanong dito kay NBI Director Matibag? Depende yan kung paano yung presentation at examination ng House Prosecution Panel dahil meron pong mga ebidensya din na gustong i-cite ng House Prosecution Panel para yung mga testimonya ni Director Matibag ay meron siyang corroborative material evidence na para ma-prove sa korte at sa taong bayan na yung kanyang testimonya ay hindi lang kanyang personal na opinion, pero ito'y base sa mga dokumentong napanghawakan o yung mga ebidensya na nakuha ng itong sinasabi niyang special task force na kinreate ng National Bureau of Investigation. Na yun na isasara na itong pagtalakay dito sa Article 4. Sa pag-transition sa Article 1, papasok na dito yung usapin kaugnay ng confidential funds issue. Ano yung pinakamahalagang dapat natutukan ng publiko, ng ating mga listeners and viewers sa mga susunod na hearing, Representative? Well, una-una, excited ang buong bayan kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos. Parati natin binabalik-balikan yan. No? So, baka itong pagkakataon para makilala na natin si Mary Grace Piatos, ito si Kokoy Villamin, kung bakit itong mga taong to ay ang dami nilang pinirmahan ng mga
acknowledgement receipts na unang-una ay magkakapareho yung pangalan, magkakaparehong petsa, pero magkakaiba yung lugar. Minsan, magkakapareho yung perma, pero magkakaiba yung pangalan. Magkakapareho naman ang pangalan, yung iba ay magkakapareho ang pangalan, pero iba-iba naman yung perma. No? So, dito natin makikita talaga for more over a year now, na ito si Mary Grace Piatos, inaantabayan na ng ating mga kababayan kung meron ba talagang isang tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na siya ay naging isa sa mga asset ng Office of the Vice President para magbigay ng impormasyon, no? Siya ay siya ay worthy, no, na mabigyan ng confidential fund. So, yun pong isa sa mga antabayanan po natin. Pangalawang antabayanan natin, Batang COA, no? Hanggang ngayon, sinasabi ng COA, kailangan ibalik, i-restitute yung amount, which is 75 million out of 125 million noong 2003 na last quarter of 23 sa paggasta ng confidential fund. So para malaman po ng ating taong bayan na pinag-uusapan natin, pera nila ito. Hindi ho to pera ng Vice President Sara Duterte, pera po nila ito. At dahil pera nila, talagang kinakailangan na mamasuri at masusing tinatalakay, halimbawa, ang kanilang utilization ng COA. Pero nagbibigay ng COA, sabi niya, ay violation yung paggasta at unang-una wala pang binabalik sa kanila dahil bawal ito, gastahin sa ganung paraan, kailangan maibalik sa COA. So, hindi pa naman sa pagkakaalam ko na ibabalik itong pondo na to despite the fact na nag-appeal na po ang depensa o ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So, ito po yung mga bagay na antabayan po natin para po maliwanagan po tayo ng mas lalo ang ating mga kababayan. Patungkol po doon sa issue kung karapat-dapat ba ang isang halal na publiko ay maaari nang gastahin ang pera ng taong bayan according sa kanilang naiisip, even if it is already outside or violative of a joint circular na binigay, na nirelease para mag-cover doon sa paggasta ng confidential funds. Okay. Balikan natin kanina, no, Representative, yung na-mention nga dito, yung tinatalakay yung Special Task Force, ito kay NBI Director Matibag. Binanggit na nga posisyon na nabuo ang Special Task Force dahil sa posibilidad na hindi nag-iisa itong si Vice President Sara Duterte sa umano'y pagpaplano. Bakit mahalagang mailahad ang aspetong ito sa impeachment court? Ano ang inaasahan ninyong maidudulot ng testimonya din ni Director Matibag sa kabuang record nitong Article 4 bago ito tuluyang isa? Well, ongoing yung presentation, examination sa witness natin, si Director Matibag. Pero so far po, ang kanyang nailathala sa korte is unang-una, importante ito dahil hindi lang ito iisang beses nagbanta or nakapagsabi ang Vice Presidente kung saan napipiligro ang buhay ng Presidente. No? Una, ang illustration pa nga nila, description nila is ulo. Pupugutan ng ulo, tatanggalin ng ulo, ang gusto lang nila na ulo, iisa lang. Ang ulo ng Presidente. In a civilized, modern society, in civilized nations such as ours, wala kang maririnig na isa man sa bansa dito sa buong mundo na nagsasabi o sinasabi ng nakaupong Vice Presidente o kanyang pamilya na isa lang ang kukunin naming ulo. Ang ulo ng Presidente. Nowhere in the world will you ever find any public officials, glaringly and blatantly and, with pride and even with bravado that they will take off or cut off the head of a sitting president. Dito lang po sa Pilipinas. No? So, yun po yung isa sa mga bagay kung saan kinakailangan na pinag-isipan ng NBI na ito'y isang seryosong bagay na hindi lang ito rhetoric. Hindi lang ito just ordinary rhetoric. Talagang meron itong meron talaga siyang semblance of seriousness, no? So kailangan nating imbestigahan kasi kailan mo pang iimbestigahan pag may nangyari na sa pangulo. Kaya nga grave threat siya kasi kailangan mo munang sugpuin. Kung meron man balak, kailangan mo sugpuin, di ba? Bago pa ito tuluyang mangyari, no? So, isa sa mga tinitingnan nun. Pangalawa, according sa kay NBI Director Matibag, unang-una ang pagbabanta ni Vice President, even if you review yung November 23 ng kanyang press con, ay nagsabi siya hindi lang siya ang may plano. Meron na siyang nakausap. So ibig sabihin, hindi lang iisa ang tao na nagbabanta. Meron na siyang nakausap at they will carry out itong order niya. So ibig sabihin, meron ng party to the intent of committing the crime.
no? Pangalawa, pinresenta din ni NBI Director yung Rage Rally kung saan similar messaging ang narinig natin doon kay Mayor Baste Duterte, pati na rin doon sa mga statement or responses or answers na pahayag na Vice President na ang always nila nire-refer sa body parts ng Pangulo ay ang ulo, 'di ba? So, kumbaga na-establish 'yon based on their testimony sa ngayon. So, dahil ngayon ongoing pa rin din ng testimonya ni NBI Director, mukhang in few hours mas marami pa tayong maririnig at malalaman patungkol sa ongoing investigation nila, no? Lastly, sir, hoping pa rin ba yung prosecution side na mag-appear si Vice President Sara Duterte dito? Well, parati na naman natin sinasabi yun. Even if we don't ask her to come, I'm sure ang kanyang abogado, ang kanyang depensa, ay meron din silang arrangement kung paano siya o kailan siya dadalo. In fact, ang gusto ng taong bayan talaga ay siya yung sumagot na diretso itong mga allegation na to. Kasi wala nga, napansin nga natin, wala talagang direct denial on this specific allegation. Puros lang siya general denial. No? So, let's see kung ano yung magiging takbo nitong impeachment na to. Pero sa aming palagay, maganda. Mas makakatulong pa nga sa kanyang image, no? Kung siya'y dadalo dahil trial talaga niya ito. Yes. Thank you so much, sir. Mga Kabombo Star Nation, spokesperson ng House Prosecution Panel, Representative Zia Alonto Adio.